Mabuhay mga katropang marino! Sa araw na to, gusto kong i-discuss ang isang mainit na topic sa pagmamarino. Ito ang EMSA report. Alam naman natin na ang EMSA matagal nang pabalik-balik sa Pilipinas. Ano nga ba itong EMSA? Ito ang European Maritime Safety Agency. Dahil tinitignan nila kung paano tayo nagko-comply sa mga qualifications ideal na marino para maglayag sa buong mundo. As a backgrounder, ang EMSA inspection ay ginawa sa pagitan ng February 24 at March 12, 2020. Ang EMSA final report ay ibinigay sa Pilipinas sa pamamagitan ng Marina noong March 1, 2021. Ano-ano ba ang naging findings ng EMSA sa atin? Nagkaroon tayo ng 13 shortcomings at 6 na observations. Ano itong mga observations na ito? Ito ay tungkol sa ating mga programs and course design, ang trainings and assessments, kung saan paano natin minomonitor, exam and assessment programs ng Pilipinas, training facilities, on-board training, kung saan binibilang ang ating exposure sa barko, sa inter-island, at ang issuance and revalidation of certificates. Ang European Union Commission assessment na binase sa EMSA report ay ibinigay sa Pilipinas sa pamamagitan ng Marina noong December 20, 2021. At dito nakasaad na kailangan tayong sumagot at ipakita ang mga pruweba ng mga ginagawa nating corrective actions sa mga nakita nilang findings at observations on or before March 10, 2022. Sa madaling salita, ano nga ba talaga ang kino-question ng EMSA or ng European Union? Ang kino-question dito ay ang ating competency. Hindi dahil sa hindi natin kayang gawin ang ating trabaho, subalit kung paano tayo binigyan ng certifications. Paano sinecertify ng ating marina ang ating kakayanan para isagawa ang ating mga trabaho at ang ating profesyon sa barko para makatulong ang local manning agencies sa ating solusyon sa mga problemang kinakaharap natin sa EMSA. Ang Local Manning Agency Association ay nag-provide ng expert para tumulong sa marina para sagutin ang mga nakalagay na findings at observations na galing sa EMSA. Noong March 8, 2022, na-submit natin ang ating Philippine response. Ito ay soft copy pa lang. Pero noong March 9, 2022, isinubmit na natin ang paper copy ng ating response. Ito ay more than 200 pages na kasagutan sa lahat ng mga ni-raise ng EMSA against our system. Ang proseso dito, ang Philippine response ay re-reviewin ng Committee on Safe Seas or COS ng EU member states. At dito ay magdidepende ang maaaring final decision na ibibigay sa atin ng EMSA tungkol sa inspection. Ang COS or Committee on Safe Seas ay nag-meeting lang to 2 beses sa isang taon. Abril at Nobyembre lamang. At doon lang natin pwedeng i-expect na ma-review nila ang naging sagot natin sa mga findings ng EMSA na isinabit natin noong March. May expect natin na sila ay makakapag-desisyon by mid-year of next year or April next year. Ibig sabihin nito, pag hindi na tayo nire-recognize, ay hindi na natin pwedeng gamitin ang ating mga certificates. Hindi na rin natin ito pwedeng i-convert or i-parallel recognition sa ibang flags para mabigyan tayo ng certificates ng ibang flags na ligay ng authority para makapaglayag tayo sa mga barko. Ano bang isa pang pwedeng mangyari dito? Maaaring hindi na rin tayo papasukin kung ang sinasakyan mo ay hindi European flag vessel, ay baka hindi ka pa rin papasukin sa mga European ports kapag ang dala-dala mo ay Philippine certificate. Ibig sabihin,
magkakaroon na ng decrease ang demand ng ating mga seafarers sa buong mundo. Dahil kung hindi ka naman makakapasok sa mga European ports or hindi ka makakapaglayag sa mga European flag vessels, ay baka hindi ka na rin kunin na maglayag sa maraming barko. Dito natin makikita ang decrease in the marketability ng mga Filipino seafarers. Baka hindi na tayo makonsider na seafarers of choice. Let us further analyze. Ano ba ang problema natin dito? Ang Certificate of Competency, yan ang nagbibigay sa atin ng karapatan or recognition ng ating kakayanan na gawin ang ating trabaho bilang professional seafarer. At sino-sino lang ba ang mayroong COC or Certificate of Competency sa barko? Ang meron lang ito ay ang mga opisyal natin sa barko, hindi ang ratings. Ang ratings ay meron lang Certificate of Proficiency. So since ang in question ay ang competency, ang maaari lang maapektuhan nito ay ang mga opisyal natin sa barko. Ano ba ang pwedeng gawin natin para tuloy-tuloy tayo makapaglayag sa barko? Sa ngayon, habang hindi natin sigurado kung ano ang magiging desisyon ng EMSA, eh dapat lang i-ensure natin na valid or matagal pa ang validity ng ating mga Certificate of Competencies. Dahil sa panahon na magbaba ng negative decision ng EMSA or ang European Union, ay hindi na nakikilalanin ang mga certificates na i-issue after the date of their decision. Para sa mga kasama nating marino, subukan nating basahin ang naging report ng Marina sa EMSA. Ito ay matatagpuan sa kanilang website. Pag-aralan natin at tignan natin ano nga ba ang naging dahilan bakit merong ganitong mga findings. Ito ba'y kontrolado ng mga seaman o ito'y kontrolado ng mga agencies na nagpapalakad sa atin sa maritima? Maging matalino at pag-aralan natin kung paano natin matutulungan ang ating profesyon para lalo pa tayong maging seafarer of choice sa buong mundo. Muli, ako'y nagpapasalamat sa ating mga kasama dito sa Usapang Maritime. Naway magkaroon pa tayo ng marami pang pagtatalakay dito sa ating programa. Ito po ang inyong lingkod, Engineer Art Serafico, nagsasabing mabuhay tayong mga marino.